Magandang kamalayan sa inyo lahat at narito na naman po ang ating munting paaralan o ang ating eskwela na tinatawag nating Kamalayan Online Lifelong Learning Center. At ako po ang inyong guro dito, ang inyong teacher, walang iba kundi si Tato Malay. Yan. At narito na naman tayo. Kahapon ay sinimulan natin ang isang subject again kung saan ay ito ay siguro pang-apat na nating episode ito for transformative communication. Dito po sa Kamalayan Lifelong Learning Center, marami tayong mga iba-ibang subjects dito. Nandiyan na po yung tinatawag nating self-love, ano po yung mga una nating subjects, universal laws and principles, ano pa ba? Marami tayo. We have something like 12 or 13 subjects dito sa ating Kamalayan Lifelong Learning Center, na kung saan ay ito ang mga subjects na hindi tinuturo sa eskwelahan. Bakit hindi tinuturo? Dahil ito ay napaka-advanced in terms of, sabi nga nila, ay wala pang study dyan na kung saan ay parang ay totoong masasabing may measurement in terms of how it is being taught and the outcome of it in terms of yung mga nangyayari sa mga estudyante who would actually take up this particular course. Yung consciousness o kamalayan. Pero ito na nga yung nakikita na natin na wala nang duda na kung saan ay everywhere you go, lalo na sa internet, sa social media, you will always hear the word consciousness or in Tagalog, kamalayan. Kaya sabi ko nga, bakit hanggang ngayon hindi matanggap ng ating mga nasa academe ang itong klaseng subject na kailangan pag-aralan na ng mga kabataan, dahil importante na maintindihan na nila kung paano talaga umaandar o ang kanilang buhay. Kasi nga ang akala nila o yung tinuro sa atin ay kailangan magsumikap tayo dahil kung hindi tayo magsusumikap ay hindi tayo magsasucceed, hindi tayo kikita ng malaking pera, hindi tayo magkakaroon ng magandang buhay. Yun ang ating pag-aralan. Yan ang tinuro sa atin. Okay naman yon. Pero ang talagang hindi tinuro naman is the fact that ito ay may masasabi nating mas madali na paraan na hindi mo kailangan paghirapan. Kasi nga sa eskwelahan, kailangan mag-aral ka lang mabuti kasi kailangan ka ipasa sa mga exam na binibigay. Dito, ang pinaka-exam dito ay kung ano yung natutunan mo sa buhay mo. Kung sa buhay mo yan, ibig sabihin yan, tama ang napag-aralan mo o naintindihan mo yung napag-aralan mo. So dito, wala tayong exam, wala tayong homework. May homework din tayo kasi you have to really do some inner work. Ang importante dito, hindi homework, inner work. Because a lot of times, you have to go within you. So, kahapon ay inumpisaan natin pag-usapan ang mga bagay na kailangan na natin i-let go sa buhay natin. Sapagkat ito na tayo, dumating tayo sa panahon na kung saan ay meron tayong sinasabing ito na yung the Great Awakening or the Big Change. Okay. Kasi ang niisip lang natin is may COVID-19, may virus. Kaya tayo tumigil. Pero beyond that, magtataka kayo with all the experts we have in science, ito yung ang tanong niya, bakit walang ma-discover na gamot para dito sa COVID-19 na ito?
So, ibig sabihin nito, this will be with us forever. Alright. So, kung forever na yan, edi matira matibay. Ganun na lang yun. Ibig sabihin yan, ano yan, tsambahan, pag tinamaan ka, parang malas mo lang, ganyan. Pero sa amin, sa Kamalayan, hindi namin tinatanggap yung ganong klaseng reasoning. Kasi nga, dito sa Kamalayan, ang ginagawa namin dito ay we create the kind of life that we want. We create what we want. We create the quality of our life. Kaya hindi mo pwede sabihin na pinanganak ako mahirap, kaya ako mananatiling mahirap. That is pure nonsense. Dahil we are all creators and we can create whatever you want to create in this world, in our life. So before I talk more about that, I'd like to say hi first to some people who are watching now. Ito ang mga bagets na mga nanonood ngayon. Sila Maan Navarro, M. Centeno, si Ronald Vincent Calderon. Yan. Alright, so dito nga tayo yung magkakaroon ng isang talakayan na naman. Actually, part 2 na ito. Umpisahan natin kahapon. Ang subject natin is actually transformative communication. And we have already discussed 5 things that we have to let go to be happy or to give up to be happy. Ano ito mga ito? Ito yung mga you have to give up your need to control people or to control whatever. You need to give up you have to give up your need to always be right. Yung self-righteous. Yan. Ayun pala tawag doon, self-righteous. Or know-it-all. Yan. Yun, isa pa yun. Yung know-it-all na tao. Na kailangan siya yung palaging tama. Mr. Know-it-all. Sino pa ba? Ano pa ba? Ito yung we had discussed also yung blaming others. Kasi nga, ang talagang ginagawa natin is we cannot admit na tayo ay nagkakamali. We make mistakes, we commit mistakes, we actually try to cover it up by blaming other people. No? Ang pinapalabas natin, tayo ay magaling. Tayo ay walang pagkakamali. Alright, so we discussed that yesterday. If you want to watch that, check my previous episode, no? Dated May 24. Ngayon, May 25, right? So, yan ang importante nyong mapanood bago nyo talagang maintindihan karamihan itong mga pinapag-usapan natin dito, no? But anyway, kung ngayon lang ninyo madidinig ito ngayon, sige, okay lang. I mean, you just have to review the previous video that I did yesterday. Pero ngayon, we will continue because we have something like 15, actually, all in all, 15 things that you have to give up. And so we had finished discussing only 5 as of yesterday. Pero hindi pa nga tapos yung 5th. Actually, the 4th one was to give up your self-defeating self-talk. Yung mga paninira mo sa sarili mo. Mga hindi magagandang bagay na sinasabi mo tungkol sa sarili mo. So we discussed that also lengthily yesterday. And kahapon, yun na nga, we have discussed we started taking up the different limiting beliefs na nakakasira sa ating buhay. Ito yung mga paniniwala natin na hindi nakakatulong sa takbo ng buhay natin. Bakit yung pinaniniwalaan? Hindi na nakakatulong. Sabi, paano? Nakagets na namin. So, do we have to give, sabi ni Mark Jen, ang kate ng aking t-shirt. Bakit ba? I don't know. Mainit kasi. Anyway,
do we have to let go of something beautiful? What do you mean by something beautiful? Letting go of something beautiful. Normally, those things that are beautiful, positive, harmonious, lovable, ano pa ba? Ano pa ba mga positive things? Those are the things that we have to always have with us. We cannot let go of them. Kasi we are made of that. We are made of love. We are made of beauty in terms of... Kasi God created everything beautiful. So why do you have now to... Ito si Mark Jen, is a very good, very intelligent guy that I know of. He's a writer. He's a... marami siyang kwan. Marami siyang ginagawang mga magagandang bagay, no? And he loves to research as well. But anyway, since you asked me that question, well, I have a different view on how to look at this thing, no? I don't think we have to give up something beautiful. We have to give up the opposite, which is ugly. Kaya nga lang pinakita yung ugly for us to know that there is something beautiful. Otherwise, we won't know if there is what we call beauty. Kung wala yung ugly, there's nothing to compare. Kaya nga, again, we are living in a third-dimensional world wherein we see the opposites. The opposite of love and the opposite of... What is the opposite of love? It's not hate. It's fear. You have black and white, high and low, fat and thin. So marami tayong mga ganyang mga opposites. Wherein, ito yung kinalalagyan ng ating mundo ngayon. Third dimension. But, since, okay, alam niyan, talagang that is in place for us to be able to appreciate everything, no? Kasi you cannot appreciate something without being able to compare it with another thing. Alright? Ay, si Mitch Ann Valencia saying, "Hi, Sir Tato, good PM po. Kamusta po?" Alright, mabuti tayo rito. Nasa Baguio ka ba, Mitch Ann? Alright, Shane Rose Bulos is also watching. Alright, so, nasa 3D tayo. Pero, sabi nga natin, itong lockdown na ito, itong pandemic na ito, itong Great Awakening or the big change that is happening now, this is already shifting, or the Earth has shifted from 3D, from the third dimension, to the fourth dimension. What is the fourth dimension? It's beyond the 3D, all right, wherein you can see the weaknesses of our nature. Sa fourth dimension, it's kind of more spiritual na in terms of may going beyond the material. Andiyan pa rin siya kasi we cannot let go of the material things. Yun ang pwede nating are we supposed to let go of material things? No. Why? Because we're living in a material world, in a physical world. And we have a body to be able to experience that material world. So we cannot let go of that. But we can let go of the attachments. Yeah, we're not supposed to be attached to all these things. Na akala natin ito yung kailangan kong makamit, makuha, at masaya-masaya na ako pag nakuha ko to. Well, when you die, you will not be able to bring that with you, or bring those things. What will you bring with you once you die? Once you leave this world, in this dimension. Actually, we don't die. We just shift to another dimension also. But we carry with us not the physical body, not our human body, but our experiences. Kasi this is what we came here for. To experience. Wala nang iba Kaya nga sabi ko, chill out lang tayo Enjoy. Have fun. Do what you love to do. Kung gusto mong paghirap-hirapan yung sarili mo, okay pa rin yun.
As long as you're enjoying it. What I mean by enjoying it is, sabi nga ng iba kasi, mayroong paniniwala yung iba, yung no pain, no gain. So, kailangan masaktan muna, mahirapan muna para makuha yung ninanais. That is another belief that we are going to discuss mamaya because I have listed something like 35 beliefs na limiting. These are 35 limiting beliefs. We started already discussing many of them yesterday. This is the continuation of that particular number 5 that we are talking about. Let go of your limiting beliefs. And what are these limiting beliefs? Di ba kahapon sinabi ko nga, yung isa is I am not good enough. The second one is I am a sinner. I will not discuss that anymore in my video yesterday. Napag-usapan natin yan. Life is a constant struggle. Yan, it's another belief. There is no justice in this country is another belief, limiting belief. And the fifth one was you never really get what you want. Ayan, ay isang paniniwala rin ng karamihan sa atin. And natigil tayo sa love hurts. Masakit daw magmahal. O huwag ka na lang magmahal dahil masasaktan ka lang. Yun ang isang paniniwala na kailangan baguhin na rin natin. Kasi there's nothing in this world you have to do except to love. Now, if you are afraid to love because you are afraid to get hurt, well, you'll be missing out on a lot of things. Because there's nothing else we have to do in this world except to love. Love yourself, love your enemies, love your relatives, love your neighbor, love everything, love nature, your pets, whatever. So, yun ang ating kailangan maintindihan. Now, the thing here is, many of us get to be, I would say, to have this fear in terms of loving because of their personal experiences. They were rejected. They were, aside from rejected, humiliated. They were turned down. Parang rejected, turned down. Ano pa ba? Ay, ano bang bagay na mga nakaka-experience ng masakit na feeling. We were, anong tawag dito? Taken for granted. Siguro, ganyan. O hindi tayo binigyan ng importansya. Alright. Anyway, so, yan ang mga issues ng karamihan sa atin na kung saan ay sinasabi nila ayaw na nila magmahal. Okay. Paano ang kuha ko dyan? You know, we cannot be doing the same things that we used to have, we used to know na tinuro sa atin na matagal na. Ang tinuro sa atin is to love another person and to forget ourselves. To love others. Pero yung commandment nga is to love others as yourself. Nawala lang yung emphasis sa yourself. So, ang dami sa atin, hindi nakukuha yung ganyang klaseng principle. Because why did Jesus say you have to love others as you love yourself? All right. Ito yung mabigat na explanation in terms of, kamalayan, no? Unang-una, you cannot really love others without loving yourself. And you can only, what? Love yourself. Even if you love others, basically, you're just loving yourself. Others are still loving yourself? Yes. Because others are mirrors, just mirrors of you. Kaya mo sila mahal is because they resemble a lot of what you are, or of who you are. Kaya mo sila gusto dahil nakikita mo yung sarili mo sa kanila. Yan ang hindi alam ng karamihan.
Ngayon, kung hindi mo na gusto ang isang tao at nakikita mo yung mga ayaw mo, yung mga negative sa kanya, yan, nakita mo yan dahil ikaw rin yon, nasa sayo rin yon. Yan ang hindi alam ng karamihan sa atin. That's why in this world, it's only really ourselves that we really love. Kaya nga, learning to love ourselves is the greatest love of all. Alright, sabihin nyo, ay, masyado naman selfish Mr. Malay. Ano selfish dito? Samantalang, yun na nga, there's only you. Yan ang isang hindi itinurong tama sa atin. There's only you. Yan lahat. Everything around you is according to who you are. Alright? Everything outside you, you created them. So, everything that is around you mirrors exactly who you are. Wow. Bigat, no? Kaya nga, it's important na unang-una mong mamahalin ang sarili mo. Intindihin mo ang sarili mo. Alamin mo kung ano yung mga gusto mo. Alamin mo yung mga magpapasaya sa'yo. Because if you cannot learn how to love yourself, you cannot love anyone else. Totoong mangyayari sa iyo yung love hurts. Kasi hindi ka marunong magmahal. You are not obliged to make other people happy. Yan, mabigat na statement ko yun. Totoo naman yun. You are not obliged to make other people happy. You are only obliged to make yourself happy. In the first place, you cannot make other people happy. Yan ang kailangan nyong intindihan. Hindi nyo alam kung ano magpapasaya sa kanya. Magkakaiba ang ating mga paniniwala sa buhay, ang ating mga iniisip. So, yung taong kausap mo, meron siyang ibang paniniwala about kung sino siya. At kahit anong gawin mo sa kanya, para sa kanya, maybe at times, yes, mahuhuli mo yung kiliti niya, mapapasaya mo siya. Pero not all the time. Because that person is always changing as well. So, ang responsibility mo lang talaga is for you to only make yourself happy. Because if you are happy, and if the other person is also making himself or herself happy by herself or by himself, not by other outside influences. Kasi ang iniisip natin we can only be happy if this other person will love me, or if I can have this beautiful car, expensive car. Ang tanong nga dyan is, hindi, paano mo sasabihin sa'yo na yan ang gusto mo? Samantalang, yun na nga, kung hindi mo kilala sarili mo, hindi mo alam kung ano magpapasaya sa'yo. So you have to really now assess everything in you. Oy, si Benji Carion nanonood. Naku, nakakatakot to pag si Benji ang pumasok dito. Alam niyo dati, kasama ko to sa isang radio station, sa Radio Veritas noon. Kami palagi magkasalungat. Magkaiba ang points of view namin. Iba-iba yun. Palagi, every time, kahit ako minsan tama siya, ako ang mali. Pag ako tama, kailangan siya ang mali. So, kailangan hindi kami pareho. Hindi namin sinasadya yun, pero ganun ang personalidad namin. So, yung si Aisa Renivo Cruz, na taga Veritas din, siya yung referee sa amin. So, pag nagkakainitan na kami ni Benji, siya yung mag-aawat. Anyway. So, Jenny Bright, hello, kamusta po? Keep safe always. Kamusta na si Jenny True ito Gerald Grana, alright. Judeline Homok. Garcera, Homok. And of course, alright. So, alright, Alexa Winter, listening to you. Speak about God and self-reflection helps heal all my confusion in life. Alright, your words mean a lot to me. Oy, thank you. Happiness starts within ourselves. Totoo yan. Kaya nga ito ang tinuturo ko ngayon sa inyong lahat. You cannot make other people happy except yourself. Tanong nga masaya ka ba? Pag hindi ka masaya, ibig sabihin, hindi mo alam kung ano magpapasaya sa'yo. This is exactly why we have this subject in Kamalayan.
Because this is the only school that teaches you how to be happy. And happiness is different from other schools in terms of how they taught it. You know, iba sa kanila, service to others. Okay naman yun to serve. Really, to give service to others is really one way to make you happy. Pero if you forgot already yourself and you do not know how to actually serve yourself as well, you cannot make service as something that will make you happy. Pasakit yan. Palabas lang yan. Kunwari lang yan. Plastic ang dating mo dyan. Kunwari, mapagbigay ka, pero sa kalooban mo, parang wala lang sa iyo. Or para bang naiisahan ka. Para bang, para bang unfair. Bakit sila masaya? Ako nabawasan. Ako na nagbigay. Ako pang naisahan. Ganun ang ibang iniisip eh. Alright, so, again, itong love hurts. Maganda ito talaga. I will have another subject on love. Actually, meron tayo yung self-love nga, wherein I will take more of that in that particular subject. We started that subject already 2 weeks ago. So, we will go back to that. Siguro marami magkakaroon ng tanong by tomorrow, siguro yan ang next subject na iaano ko. Kasi we have other subjects na hindi ko pa nabubuksan eh. So, ito pa lang ang mga open subjects ngayon. So, kasi may mga enrollees tayo in terms of participants here. Remember, this is free. Walang bayad dito. Later on, meron na. Pag lumaki na yung enrollees natin. Joke lang. Alright. So, wala na kayong tanong about love. Alright, again, as I've said, loving yourself is the greatest love of all. You cannot even love God if you cannot love yourself. Kalokohan mo sabihin mong mahal mo ang Diyos, pero hindi mo mahal ang sarili mo. Ayan ang isang bagay na hindi tinuro ng tama sa atin. Because many of the teachings, tinuro sa atin through religion and even school is to forget ourselves and to just think of our neighbors and of God. Kaya tayo miserable. Kasi we don't know who we are. We don't know what will make us happy. Because we never really we never really look at ourselves as important people as well, as an important entity or being rather. Pero pag binigyan mo importansya sa sarili mo, makikita mo, lahat ng lalabas sa buhay mo maganda. Kasi nga, masaya ka eh. Pag masaya ka, lahat sa kapaligiran mo, masaya rin. Because that is what you are creating. And you will just create more of that, and then you will just receive more of what you have created. Kasi what you send out through your vibration, kung ano yung nararamdaman mo, masaya ka, that actually will just come back to you 100-fold. Siksik, liglig, at umaapaw pa. Sabi nga. Alright. So, mamaya, kung may question pa dyan, balikan na lang natin yung love hurts. Pero, as I've said, love doesn't hurt. Ikaw ang may maling pananaw lang kasi sa pagmamahal. So, huwag kayong matakot pagmahal. Huwag kayong matakot na umibig. Huwag kayong matakot na magkaroon ng isang buhay na puro pagmamahal lang ang iniisip nyo. Alright, this thing that I'm doing about consciousness, about kamalayan, I mean, if I didn't love, or if I don't love myself that much, I wouldn't have actually studied this. I wanted to know more about myself. That's why I tried to really research on what regarding I researched on who I am, what will make me happy, and doon ko na-discover, it is our consciousness pala that creates our reality. Okay, before I speak further, there's a question here from Alexa Winter. What should we do if people take our kindness for weakness? Alright. Oh, yes, sasabihin mo, abusado. Okay, eto nga eh. Alright, eto yung kuha natin.
Meron tayong tinatawag na awa. Meron tayong tinatawag na, ano ito, I want to really now use the correct words. We are not supposed to pity. Ayan. We have to care. We have to give caring. I mean, we have to actually care for other people. But we're not supposed to pity. Ang awa kasi is someone, para bang helpless yung tao. Because you have to let the other person do what that other person can really do. Hindi mo pwedeng anuhin siya. Yung alalaya mo for the rest of his life or for the rest of her life. May hangganan lahat ng pagtulong natin. What I mean by may hangganan? Yes, nakikita natin na ang tao ay nangangailangan ng tulong at times. Pero if they become dependent on you, if they become dependent on you, to the point na wala na silang ginagawa, nakarami nga sa atin, ganyan wala na tayong ginagawa maasa na lang tayo natutulungan tayo tama ba yun? Alright, maybe I have to read this other question. Should you stop helping people if they take advantage of your kindness, even if you don't care and it makes you happy? Makes you very happy. Yun na nga, necessary yan if it makes you very happy. Pero may hangganan din, no, Gerald? Ito yun Kasi nga, a lot of times, we do things for other people kasi nga, kawawa naman siya Yun na nga, yung word kawawa kasi siya Paano na siya pag pinabayaan ko? See, I mean, yung, kung ano yun But remember, that person has also his or her own power to get up and do what she can do for herself. And not to become dependent of you. Maybe, siguro, let's say, matanda na, may sakit, yan, helpless. Pero a person who is able, nakakalakad, nakakapagsalita, nakakatayo, sabi nga nila mga pulubi, karamihan dyan, sabi nga nila, makikita mo, malalakas naman, bakit humihingi? Sabi mo, kasi kawawa sila, wala sila makain. Oo, totoo yon. Pero, ang tanong dyan is, hanggang kailan mo sila papakainin? Hanggang kailan mo sila bibigyan ng tulong? Na kung saan ay, panghabang buhay, ka na? DSWD. Ganun yun Hindi ako kasi nga, ito ay isang bagay na kailangan maintindihan ng lahat Lahat tayo, meron tayong dinadaanan. Lahat tayo, meron tayong growth na kung tawagin. Na kung saan ay pag ikaw, pinrevent mo yung taong yun to find out more of what he or she can do for herself, you are not helping that person. Tinigil mo na yung kanyang pag-grow. Ginawa mo na siyang helpless. Samantalang all you can do is inspire that person. Sasabihin mo, ito na lang, hanggang dito, matutulungan kita, pero kailangan magsumikap ka na, Hindi na pwedeng aasa ka na lang na wala kang ginagawa. Kasi, that would be degrading to the person also. So, ito yung hindi tinuro na sa atin ng tama Kasi nga, anong ginawa ng simbahan? Kaya nga ako, ko noon sa mga street children sabi na, ang dami-dami natin street children, pakainginin. Sabi ng simbahan, bigyan ng mga kanyan. Alright, okay. Ano ang nangyayari? Population natin, madami na dumadami, hindi naalagaan, so napapabayaan. Ang stand ng church, basically, tawag dito, bawal sa kanila ang condom. So, hindi mo pwedeng anuhin yung birth control. So, dumami yung mga tao. Alright, so, ito nga ang kwadyan is, ito mga kawawang mga nasa lansangan ngayon, ano na ang mangyayari sa kanila? Dadali mo sa DSWD, papakainin na sa sandali, pakakawalan ulit, mamaya babalik na naman sa So,
ano to, saan nagsimula ito? Sa irresponsible parenting, maybe, no? So, kailangan, doon pa lang, makita na natin na kailangan pinag-iisipan kung talagang handa ka bang magkaroon ng anak, ilan na magiging anak mo. Eh kung marami na yan, dahil nga ang sabi ng simbahan, buhayaan mo lahat yan. O di, dumami nga ang tao. O eto ngayon. Sige, sino magpapakain dyan ngayon? Dahil nga, hindi nga kayang pakainin ng magulang, so pinabayaan na. And so, eto na ngayon ang nangyayari. Nakakalat sa daan. Ang bala ko nga dali natin lahat yan sa simbahan. Lagay natin sa ano nila, sa lugar nila. O sige, ito yung mga pinabayaan na natin mga bata. Pakainin nyo. O, tingnan natin kung hindi magbago isipan nila. I mean, because actually, lahat tayo may responsibility dyan. Kaya lang nga, ang tanong dyan is, what are we doing now? Pinabayaan na natin Oo, tulong lang tayo ng tulong. Wala naman silang ginagawa itong mga nasa lansangan. So, teka muna, ito pa. How do you help a friend who is suffering from insecurity or in depression? It's a very challenging and very difficult to deal with. All right. As I've said yesterday, I am not a doctor. I am not a professional. I'm not a guidance counselor. But what I have learned in Kamalayan, marami dito sa aking tinuturo. Kasi nga, this is from experience. This is from experience, no? I mean, I would give seminars, I would give talks. And I would just, do this thing without really addressing the problem. And then later on, bigla na may lalapit sa akin, Sir, alam nyo, ang ganda ng sinabi nyo Na-cure ako yung sa aking kalungkutan. Hindi na ako depressed. Hindi na ako But I never actually thought that I was addressing someone na may ganung problema, no? So I just continue talking this way. I'm just inspiring people because, as I've said, I don't know exactly the kind of words to tell a person who is depressed. All I know is that you give them hope, you give them the chance to be able to prove to themselves that they can do something. And this is exactly what I'm doing in Kamalayan. That's why nga sabi ko, unang-una tanggalin na ninyo lahat ng limiting beliefs nyo. Depression would come from that kasi, would stem from that. Kasi marami tayong mga paniniwala, kaya tayo nade-depress at na-frustrate sa buhay. Dahil ang mga paniniwala natin, imbis na makatulong, binibigyan tayo ng mas malalim na problema. That's why ito, iniisa-isa ko nga ito. Marami pa ito Actually, nasa pang-5 pa lang tayo, o pang-6 Love Hurts. Alright, so siguro, yun ang aking masasabi lang, no? We can help them by being present to them. Kasi all they need, most of them, hindi ko naman sinasabi palagi, but most of them need company, may kausap. Yun lang yun Kaya nga, marami akong mga friends na nakikita ko nagpo-post sa Facebook na sabi nila, I'm just here. If you need a friend, call me up or get in touch with me here sa Facebook. Kasi they know there are some people out there who are depressed at the moment. And many of them right now are depressed because of what's happening. Ito ngayon nga ang ginagawa ko para lang mais ang inyong pakiramdam on that. Otherwise, lahat tayo magiging depressed. When in fact, hindi dapat Ito nga yung the great awakening or the big change that is happening in us. Because we brought this about to ourselves. Etong nangyari ngayon, itong pagtigil ng takbo ng mundo. Tinigil na natin para lang we can now assess our life. So we can start again. So we can erase the past. Huwag na natin balikan yung nakaraan. Wala na yung old normal na yan. Yung new normal, ano ba yung normal na gusto nyo? Wala na rin yung normal. It's a new world out there that we can really now create. Let's create a new world. Yan ang aking pakay dito sa Kamalayan. All of us have to be consistently together in terms of creating this positive collective consciousness because it was our
negative collective consciousness that brought about this pandemic. We created this virus. We created this problem right now. The only way to get out of this is to be able to create a motion in terms of having more people becoming more positive. Maganda yung kamalayan nila, yung consciousness nila, at magbabago. Actually, nag-shift, kaya nga itong problema eh. The Earth, early as 2012, it was supposed to be, sabi nga nila, the end of the world. 2012, tumigil na ang 3D or the third dimension world. Nag-shift ang Earth to fourth dimension last 2012. So, nasa 4D na ang mundo, ang Earth. Slowly, up to this time. Akala ko tatagal pa lang 10 more years. Pero, I wrote that in my book, no? Sabi ko, eventually, everything will stop. Everything will collapse. Yung mga dating kinagisnan natin, babagsak na yan, mawawala na yan. And so, ito na yung nakikita na namin na kailangan nang baguhin na natin ang kamalayan natin. And so, 2012, nagbago na nga ang Earth. From 3D to 4D. Ang problema, nasa 3D pa rin tayo. Alright. Sabi nga, we are always in the third dimensional world because this is exactly where we are. Ito yung physical world, no? Wherein separation is here and polarities, no? Yan ang duality. Now, the thing here is, ang kailangan na natin is-shift yung kamalayan natin to 4D. That's why nga, sino yung mga nasa 4D? I would say I am in the fourth dimensional consciousness already, the 4D. I'm trying to go and reach beyond 4D to 5D. Pero, 4D muna. And this is exactly what happens to a 4D person. Yung kung ang kamalayan mo nasa fourth dimension na, this is the time you are starting to ask questions. You question your reality. You are already looking at your world na parang, ano ito? Bakit ko ba pinaniniwalaan to? Dapat magbago na ako. And you question everything that had been taught to us, told to us in the past. Once you start questioning and start looking at a different viewpoint, you are already moving towards that fourth dimension, that 4D. From, ito yung mga po natin, yung how we think, all our beliefs, question them. Ito nga iniisa-isa ko na nga itong, beliefs natin na kailangan palitan Alright. So, eto na tayo. Nasa fourth dimension na tayo, no world. We have to now also challenge ourselves to become a 4D consciousness level person in terms of where we are. Where we are supposed to be. Tapos na yung 3D. Ano yung third dimension? Tayo yung, nandyan yung victim mentality. Nandyan yung malas. Nandyan yung sinasabi natin, naku, ang hirap ng buhay. Yan yung third dimension world. Yan yung sinasabi natin na dyan lang kahirapan. Ito nga yung mga paniniwala natin. These are all third dimension beliefs. Kaya nga iniisa-isa natin yung mawala na. So, ito tayo ngayon, nagbabago na. It's consciousness talaga kailangan Wala tayong ibang iisipin. Walang pera dito na economic progress or economic thing that we have to look into now. Wala na yan. Collapse na yan Because hindi dapat ganun ang ginawa natin Lagi masyado tayong greedy na kung saan benta tayo ng benta. We destroyed basically our environment to produce more of what we can sell and what we can buy. And to the point na talagang we destroyed our earth, our environment, our plants, our water in terms of the ocean, our atmosphere, the pollution that we are experiencing, everything. Kumbaga, ginago natin
ang mundo natin. Ginago natin talaga. And somehow parang because of our greed, ang kasapangan natin, diyan tayo humantong. Kaya nga sabi ng earth, alright, tama na. Tama na. We are now going to now start anew. And magsishift na. But that shift in consciousness was really planned in terms of its cycle. 2012 was the real start of that shift. And then, eto na, pero the real age of Aquarius that we are looking into is 2030 pa talaga yan. Pero eto na yung umpisa ng pagbabago. And we have now to be conscious about it. Otherwise, you will be desperate. You will be depressed as to what is happening now. Alam mo, wala na mangyayari. Eto na nga yung the big change. But if you're not aware of this big change, wala kang pupuntahan. May iwan ka. And many, as I even talked about death yesterday, kasi nga, sabi nga ng iba, bakit gano'n? Ang dami namamatay. Marami namamatay. Kasi nga, they cannot take anymore what's going on. If you are fearful now, and somehow parang you're hopeless, well, a lot of people get sick. Well, of course, if they get sick, the easiest way to die is to attract the virus. Kasi if you want to escape already this world, because parang helpless ka na, you feel hopeless, you will attract all the diseases because of that fear that you are experiencing. But if you are not afraid, and you know that there is something more wonderful or more beautiful that's going to happen, eto, makinig kayo sa akin ngayon. And this is something na hindi ako nambobola sa inyo. This is not something that I am, kumbaga parang, alright, so anyway, para daw foreigner ako. You know, nakakatawa kayo, no? A lot of people think that I am, I think, nakakatatlo na akong feedback from people watching me here in Facebook. They think that I'm an American. And even outside, when I go out and go to the store to buy, there were some people who actually saw me for the first time. And they told me, "Sir, Amerikano kayo?" Amerikano daw ako. Sabi ko, paano ako naging Amerikano? Moreno ko. Siguro yung buhok ko. I don't know. Pagkakamalan ako Amerikano. Anyway. So eto na yan. Masyado na ako nag-rant on this because I had been telling people ever since 2008. I started, actually 2000 pa. The year 2000, I even went to Switzerland to talk about this thing. And somehow that was the start of everything at atong kamalayan ko. So I never gave up. I knew that this was going to happen. Ito na ngayon. And I am ready to really now be able to guide people as to what to do. But it has, marami tayong gagawin. And many of them are about changing our beliefs. Okay, so haba na tayo. Ako, malapit na matapos na naman ang programa natin. Alright, so, love hurts. Yan na yan. That's another belief. The next belief is, that's unforgivable. A lot of people say, no, I cannot forgive that person. I cannot do that. Unforgiveness. May mga ganyan. Is that supposed to happen? You cannot forgive? Di ba sabi ni Jesus in the Bible, forgive how many times? 70 times 7. And there is nothing else you have to do except to forgive. If you cannot forgive, in the course of miracles, if you have read that book, in the course of miracles, ayan, sabi ni Alexa Winter, you help me ease up and have peace within myself. I appreciate it. Yeah, well, thank you. Yun na nga, that's why sabi ko, you just listen to me. I am not going to really say I can really cure you or what.
But maybe my words may help you and somehow parang be something that would inspire you, no? Alright, in the Course of Miracles, sabi nga, unforgiveness is the cause of all diseases. Unforgiveness is the cause of all sicknesses. Unforgiveness is the cause of all diseases. Totoo o hindi? Eto na lang. Cancer hindi nakakahawa. Pero paano nagkaka-cancer ang isang tao? Unforgiveness. Resentment. Bitterness. Ang bitterness as a result of unforgiveness. Yung mga hindi mo pa pinapatawad, ang sakit niyan sa kalooban mo. Ang sama ng kalooban mo. 'Di ba? Ang pakiramdam mo, ang bigat. Kasi parang sinasabi mo, hindi ko matanggap ang ginawa niya sa akin. Kaya nga sabi mo, kung hindi ka naman namatay, okay lang, 'di ba? Sabi nga, what happened to you that didn't kill you makes you stronger. So kung hindi ka namatay, okay, just forgive. Ito nga ang malungkot dyan. Yung taong ayaw mong patawarin, baka hindi niya alam na may sama ka ng loob sa kanya. Malay mo, hindi niya alam. Hindi niya sinasadya. Ikaw lang nag-isip na gago to, siraulo to. Ganun, no? Ikaw may sama ng loob. Ikaw ang nakakaramdam ng sakit, ng hinanakit. Yung isang taong yun, wala. Sino magkakasakit? Sino magkakakanser? Ikaw. Siya hindi. Siya masaya. Unfair ba yun? See, I mean, this is something that we have to really now release. I cannot forgive. Yung mga ganyang klaseng paniniwala. That is unforgivable. Susumpa kita panghabang buhay. Yung mga ganyang pananalita. Yan ang isang bagay na hindi talaga magpapasaya sa iyo. And not only magpapasaya, hindi, yun na nga, magbibigay pa sa iyo ng sakit. So, all you have to do is to forgive. Di ba? Tinuro naman yan ni Jesus. All I'm teaching here are teachings of Jesus. Most of them really are, wala akong ini-invento rito. Kaya, magpatawad na kayo. Sa puso nyo, patawarin na ninyo. Kayo rin, para sa inyo yan. Hindi para sa taong kinasasamaan nyo na loob. Para sa inyo. For your sake, forgive. Alright, let's go to the next belief. Yun nga, kanina nabanggit ko na to, no pain, no gain. Kailangan maghirap ako para makuha ko yung gusto ko. Di ba sa gym kasi, pag hindi sumakit yung katawan mo sa kabubuhat ng mga barbell o ng mga kailangan mong buhatin doon, sasabihin nila, walang mangyayari dyan, hindi lalaki yung muscle mo. Actually, mali nga yun. Pag sumakit, ibig sabihin yan, mali ang ginagawa mo. Kasi it's supposed to be gradual. Kaya, hindi bigla. Pag bigla, masakit talaga. Pero pag gradual, hindi mo mararamdaman ang sakit. May makikita kang, may mararamdaman ka ng konting pressure, pero hindi sakit yan. So, you actually add on to it hanggang makakaya mo. At yung no pain, no gain na yan, we applied that in so many other areas in our life. Alright, sabi na naman, sige, ito na naman si Gerald, if you forgive, but at the same time, cut off all ties to the person, is that true forgiveness? Yes. All you have to remember, ganito lang yan. You cannot like everyone. You cannot like every person on earth. But you have to love everyone. Yun ang commandment, Love your enemies, love God, love your neighbor as yourself. Puro love. And so you have to forgive because you have to love. Do you have to like them? Do you have to talk to them? Do you have to see them? No. Ayaw mo, di wag. Wala problema dun. Pero kailangan mapatawad mo. Kailangan yun,
wala na. Pag inisip mo, wala na sa kalooban mo. Hindi mo na nararamdaman. Yun ang importante. Pero pag nararamdaman mo yan, hanggang ngayon, sabihin, hindi mo pa napatawad. Yun ang test kung nararamdaman mo pa o hindi. Pag nararamdaman mo, sabihin yan, hindi pa nare-release. Sinong kawawa yan? Ikaw pa rin. So, you can forgive, forget, or, maybe you cannot forget. But then again, yung pain, yung hurt, kailangan mawala, ma-release yan. Alright. Maybe sabi mo, naintindihan ko siya kung bakit niya ginawa yan. Or maybe the person has another reason, has a reason why he did that to you as well. Lahat naman yan. Actually, what another person does to you, ikaw rin ang nag-create nun Sa kamalayan, ikaw rin ang may problema kung bakit ginawa sa iyo yun Kaya nga, every time ako may ganyang problema na may nagalit sa akin, sasabihin ko, ano ba ginawa ko dito sa sarili ko? Kasi sa akin nagsimula yan Kasi remember, I create everything in my life. So, that person hating me, I created that. Because person, kasi sa akin nagsisimula yan Kung ano yung nasa utak ko, sa kaisipan ko, yun din ang babalik sa akin. So, then dyan natin nakikita na you have no one to blame except yourself. Yan. Uy, so Ray Sino is watching. Hello, Ray. Alright, so, going back to our no pain, no gain. So, hindi pwede sasabihin mo na kailangan naghihirap ka. Ngayon nga, you don't have to work hard, sabi nga. You just have to work smart. Pag naghihirap ka sa ginagawa mo, ibig sabihin yan, una-una, hindi mo gusto yung ginagawa mo. Hindi mo mahal. Kasi pag mahal mong ginagawa mo, hindi hirap yun Hindi mahirap Hindi masakit. Or yung whatever sakit pa. Yung parang walang sama ng loob. Or whatever. Pero ibig sabihin, if you love doing something, that's why nga, mga artists, makikita mo siya sa kanila, they really spend a lot of hours doing what they love doing. It's either they're painting something, or they're rehearsing something, or they're singing, or playing basketball. Kahit sabihin mong, ilang oras na sila takbo ng takbo, pero wala ka makikitang sa kanila, pagod or pain. Kasi nga, they love what they're doing. They enjoy what they're doing. Ang tanong, do you enjoy what you're doing? This is exactly why we are already experiencing this stoppage. Because 80 to 90% of all the people in the world who are working hate their jobs. That's a fact. They hate their jobs. They are just there for the money. And ilang oras yan, nagtatrabaho ka, hindi mo gusto yung trabaho mo. Araw-araw yan, ilang taon. We created how many millions of unhappy people? Yan ang tanong Bakit natin hinayaan na maging bahagi ng buhay natin yung ganyang klaseng pasakit sa sarili natin? When in fact, we should enjoy life. If you actually knew who you were in the first place. Alright, I believe that when you forgive people who wronged you, God sends more blessings. Definitely. I mean, ano tawag dyan? Kasi nga, ikaw ang naglalagay ng block sa iyo That's a block If you are unforgiving, if you are not forgiving other people, you are blocking all the blessings that should come your way. You put a big block there. Kaya kailangan i-release mo yan. The moment you release all those unforgiveness in you, makikita mo all the blessings will just, come to you. Many of the things that we wanted to have, we wanted to achieve, or we wanted to experience, never came to our life because of our unforgiveness, because of our negative beliefs, because of our issues. Ito yung sasabi nga natin Kaya kailangan baguhin natin ang kamalayan natin, ang consciousness natin. The moment magbago yan, nakita mo, miracles happen every minute. Kaya nga, etong course na ito, basically, etong kamalayan is a course in miracles. Because we create our own miracles. And actually,
miracles are not supposed to be miracles. It's supposed to be just ordinary things. Because you create what you want eh. Hindi na imposible yan eh. That's why dito sa Kamalayan tinuturo ko, what are your impossible dreams? We can do it for you. I can help you do it. I can help you make it happen in your life. Ayan ang mga bagay na kailangan natin matutunan. In this time, na wala tayong ginagawa ngayon, wala na tayong babalikan. At wala na rin tayong hahanapin pa in the future na katulad nung dinaanan natin. We have to change our views on what we want now to do. Yes, we are still going to do something. But before we can do something, we have to be first something. Who are you in terms of being? Kasi ang tinuro sa atin, mag-aral ka para pag nakagraduate ka, makakaroon ka ng trabaho, you can do something. Ito yan, mag-aral ka so you can do something so that you will be able to earn money, so that you will be able to buy all the things that you want to buy, so that you will be happy. So, nauna yung do sa be. Sa Kamalayan, ang una namin tinuturo is you have to be first. To become first who you are. To become first, or to know first what will make you happy. To become first that person that will actually create this kind of life that you want. Hindi yung you want to be another person. Ang ginawa natin we try to become another person You cannot become another person. You have to be yourself. So, you have to become first who you are, to know who you what you love doing, and then you can do based on who you are, what you want to do. And from there, all the money will come to you, all the blessings. Kasi enjoy ka Kaya nga, look at all those happy people who are doing what they love doing. They're the millionaires, they're the billionaires. Ito mo yung mga superstars, athletes, yung mga sa NBA. Agkalaro lang yan ng basketball. Look at how much money they make just by playing. Then, remember, tanongin mo anong trabaho nila? We just play. Play, not work. We just play basketball. How do you really know who you are? And what's your purpose on earth? Ayan, exactly, Alexa Winter. Makinig ka lang dito sa aking, this is exactly the course where you will know who you are and what your purpose is. There's no purpose. You only give your own purpose to yourself by knowing who you are first. And your purpose actually comes every minute. Ako, I don't know my purpose mamaya after this. I might be doing something, so that might be my purpose. So we all have different purposes. Wala tayong yung one main purpose. Wala tayong one mission. Wala tayong yung isang direction lang na kailangan o yung destiny. Yan yung pagkakamali na tinuro sa atin na pinaniwalaan natin. Walang destiny. We create our destiny. We create what we want to do or what we want in life. Yan ang importanteng isipin natin ngayon. In this particular moment, ito nagkakagulo ngayon ng mundo. Sila, nagkakagulo. Kami, hindi, sa Kamalayan. Why? Because we know what we want to do with our lives. So, we're happy. I mean, ako ay, this is my most, I would say, happiest moments in my life now. Why? Because I'm doing what I'm doing in terms of talking about these things. Ngayon, marami na nakikinig sa akin. Noon, palagi ako nagbibigay ng announcement, nagbibigay ako ng talk on this, walang nakikinig sa akin. Ngayon, siguro naman kasi ang daming walang ginagawa, nasa bahay na kaya maraming nanonood. Pero hindi. Now is the most important time to really listen to people like me. Because we're talking of something that was never taught to us in the first place. So, talagang kailangan maintindihan ninyo ang aking mga ina-explain dito. At ito ay importanteng talagang
Huwag na ninyo palagpasin. Sayang lang eh. Kung dadaan na naman yung panahon na yan, lilipas, kunyari, a lot of months, 1 year, wala nangyari sa buhay nyo. Kasi hindi nyo inumpisahan yung pagbabago eh. Yung pagbabago, hindi mangyayari yan next year or 2 years from now, na kung saan na maghihintay kayo na sasabihin ng presidente, ito na gagawin natin, ito na nga. Doon pa lang kayo magsasabi na ito na yung nangyayaring pagbabago. Ang pagbabago, ngayon pa lang, sinisimulan na natin. Ano ang gusto mong baguhin sa buhay mo? Kapag na-identify mo na yan, yan ang lalabas sa buhay mo. Hindi depende yan sa paghanap ng vaccine o paglunas ng karamdaman na dulot ng virus na ito. Walang kinalaman ng virus sa buhay natin. Tumulong lang yan para lang, yun na nga, we created it in the first place. And so this is exactly what happened to us now. It stopped everything that we're doing to really now say, all right, I will now take a look within me to find out what I can do, what I will enjoy doing. And ito na yung gusto kong bigyan ng panahon. Okay, I'd like to say hi to my brother, Jingoy Malay. Okay. Sige, so, tuloy-tuloy tayo dito. So, no pain, no gain. Alright, okay, ito na naman tayo. Number 9. Marami na tayong mga beliefs. Sabi ko 30 plus to. So, sabi mo, tatapos sa programa natin dito, hindi tayo na makakalagpas pa rin dito. Kasi, but I have to make this clear to all of you what you have to change in you. Ito, number 9 belief that we have to change is, man is basically unworthy. We are unworthy beings. We are unworthy of God's love. Yan ang tinuro sa atin. Saan natin natutunan yan? Sa relihiyon. Ano ang tinuro sa atin ng relihiyon? Okay, sabi ni Alexa Winter, how do you join Kamalayan? Here in Facebook, online. I am actually a virtual movement. No, Kamalayan is not a movement, a physical movement. It's basically present everywhere through the social media. So just follow me, look for my posts. Ayun, andun ka. So you're a member of Kamalayan. So you live in California. Marami tayo kasama dyan sa California na nanonood din dito ngayon. Alright, okay, going back. Tinuro yan being unworthy because in the Bible, marami dyan na, hindi ba yung isang soldier, centurion ba yun, na kung saan ay sabi nga, gusto niyang paggamot yung kanyang anak. Sabi ni Jesus, sige, I will go to your place. Wag na lang. Just say the word and my child will be healed. So para bang malabas nung para unworthy, feeling of unworthy, nakakahiya naman sa'yo, pupunta ka pa sa amin. Ganyan. And that started that unworthiness thing. Para ba tayong, ang tingin sa atin, uud. Langgam lamang sa kaharian ng Diyos. O sa ng Diyos, sa tapat ng Diyos. Samantalang, we are made in the image and likeness of God. We are living in the kingdom of God. Sabi nga ni Jesus, the kingdom of God is at hand. The kingdom of God is within. We are children of God. Tapos sasabihin mo, you are unworthy of God's love, of God's blessings, of God's goodness, of God's bounty. Remember, God loves us so much. He wants to give everything to us. Tayo lang ang nagpe-prevent from getting the blessings from God. Okay. Ito yung parable na sinabi ni Jesus sa Bible. I'm sure all of you remember this. The parable of the prodigal son. Ang prodigal son, ano ba yung prodigal? Yung maluho, yung malaswa, nilustay niya, yung nagdustay ng mga kayamanan na binigay sa kanya. Marangya, yung basta,
pabaya. I mean, yung basta, kasi if you receive a lot of money, tapos inubos mo kuhan, parang, yun na nga, with all your money na parang nilustay mo lang yan, you can say that you just did something like what the prodigal son did. No? Alright, so, ang tanong dyan is, nung nakita na nung anak na naghihirap siya, kasi una-una, ano ba, okay, balikan natin, baka hindi alam ng iba ang istorya. Dalawang anak ng isang mayaman, na tatay, na kung saan, yung isang anak, sabi, tay, bigay mo na sa akin yung kayamanan ko. Ibigay mo na, yan, nilustay. Yun, tama, nilustay. Bigay mo na sa akin yung kayamanan ko kasi wala mangyayari sa akin dito kung nandito lang ako sa bahay. Bigay mo na kasi I will do something outside the house. And so, the good father gave his inheritance. Nabuhay pa siya. Binigay na niya yung mana sa kanyang anak. Yung isang anak, naiiwan. Pero yung isa, yun. So, lumabas na yung anak sa bahay, dala-dala yung pera, kayamanan, at nag-good time, nag-enjoy, nilustay yung pera, inubos, nga parang kala niya walang hangganan, nung naubos, naghirap siya ngayon, walang natira. Anong wala nang natira, yun, talagang parang dumaan na siya ng kahirapan. Kasama na yung mga baboy na sa isang lungga na marumi na, no? Para ganun ng kanya, ang kinalalagyan niya. And so, ma-realize niya, wala na mangyayari sa buhay niya. And so, sabi niya, babalik na lang ako sa amin. Kaya lang, yun na nga, I will ask for forgiveness, I will ask for, whatever, kasi wala na wala na choice. So, ngayon, ito na binalik niya. Okay. Pagbalik niya ngayon, nalaman ng tatay niya na pabalik na siya. Sinalubong siya. Malayo pa sa bahay, sinalubong na siya ng tatay with welcoming arms. Walang galit, walang panghuhusga, walang panglait, walang pagsabi na, oy, ang kapal mo, bumalik ka pa. Walang ganun. With welcome arms, sabi doon sa mga kasama niya, please put out all the best wardrobe, the best clothes, so I can give it to my son so he can change. So, binago ang damit, tapos nagkaroon ng pagsasalo-salo, mga lahat ng pagkain na masarap, nilabas, pinakain. And so, parang wala lang. Okay. So, this is exactly what God is to us. That's why Jesus presented that parable to explain God's love to us. Yan ang pagmamahal ng Diyos. Walang unworthy sa atin. Whatever you do, God does not condemn us. Yan ang pinalabas ni Jesus. Through His parable, the Father represented God. The Father. Yan ang sinabi niya, parang walang restitution, wala man lang sorry, wala man lang apology, wala man lang, ang tawag dito, ang tawag niya, para bang to prove that nagsisisi na siya, ganun. Wala. Everything was forgiven. That's how Jesus portrayed God. And so how can we now say that we are unworthy of God's love? Tayo ang naglagay sa buhay natin yung unworthiness ek na yan eh. Kaya, talaga ako galit na galit pag nadidinig ko yung mga kung saan sabi palagi, Lord, I am unworthy to receive you. Say the word and I shall be healed. Unworthy. Samantalang sinabi na nga ni Jesus, the kingdom of God is here at hand. Nung tinanong sila mga apostles, nasaan?
Nasa kalooban mo. Lahat sa inyo. Masama man kayo, mabuti kayo, maganda kayo, pangit kayo, intelihente kayo, bobo kayo. God is in you. That's why I give seminars yung tapping the God power within. Because, yun na nga, we have that God power within us. But we don't know. Kasi nga, we feel unworthy that God is in us. And, ano ang difference if you know that God is in you, if God is within you? You're very powerful. You're the most powerful person that you can really see on earth. Or how come we always say we are helpless? That's very insulting to God. That's why whenever we are sick, whenever we are weak, whenever we have this, para bang nasabi natin na unworthy thing, you are using the name of God in vain. Because basically, we are God as we. We cannot say we are sick. We cannot say we are weak. We cannot say we are stupid. We cannot say we are ugly. Because we are God as we. I'm not saying I am the God. In the same way that Jesus was explaining during that time. You are gods. You can even do more than what I have done. Yan, bubusina na yung kuan ko, sundo ko. Hindi, wala akong sundo. Anyway, awesome, sabi ni Alexa Winter. How do I do? Alright, so, ito ngayon, we cannot be unworthy. My God, I mean, if you know how much God loves you, ito ang gusto kong isingit ngayon. I'm sure marami was a shock dito. Actually, God does not have to forgive us. Just like the father in the parable of the prodigal son. He did not forgive his son. He welcomed him with love. Wala siyang sinabi na, oh sige, pag nagsisi ka, I will forgive you. Walang ganun eh. Walang sinabing ganun doon sa parable na yun. When the parable was said, it was just said, he is back. So, everything is given back to that person. You just have to align. That's the word. You have to just be aligned with that God within you. The moment we get separated, we're not aligned, that's the time we have problems. Exactly every time we move out from that alignment, doon tayo nawawala. Yun ang pinaka-compass natin, God. If we're not aligned, doon mo makikita, nagkakaproblema ka. So you just have to go back. God, this is where you are. All right, I'll be focused on you again. And this is not done through, sasabihin mo, naku, I have to pray again, I have to go to church, I have to, every time you think of what are the attributes of God? God is positive, of course, happy, harmonious, loving, harmonious, happy, joyous, strong, faith, there's faith, ano pa. Of course, because of that imagination, that's where we are able to create, no? Kasi without imagination, what can you create? It all starts from our imagination. So all these attributes of God, we have them also. Why are we? Bakit natin hindi ginagamit yan? Kaya tayo nawawala dahil hindi natin naalala lahat yung attributes na yun. Because the moment we already feel that we are aligned, makikita mo how strong you are, how happy you are, how prosperous you are. Kasi God is abundance. God is health. I mean, everything is perfect. So, sasabihin, kaso, di naman perfect ang tao. Sino nagsabi? Di ba? Sabi ni Jesus, be perfect as your Father in heaven is perfect. I don't know how you interpret that. Bahala kayo kung ibahin na naman yan. Ako, I always interpret it according to what I actually try to study in terms of, kasi I cannot take another person's word or interpretation of God's word for what I will believe in.
yes, I have heard that this person's interpretation of the Bible is this. Ako rin, titignan ko muna if I agree. If I don't agree, I will look for another way of looking at it. And the Bible really is a very beautiful book, but everything there, especially in the New Testament, sabi nga, Jesus taught everything na maganda. But ang hindi naintindihan ng tao is they literally interpreted things or what they read in the Bible na as just that, literal. When in fact, you have to be able to look at it from the metaphysical aspect. Metaphysical, beyond material, beyond physics. So ito yung kailangan nating maisip na we are spiritual beings having a human experience. We have to understand how we are supposed to be as human beings. We are not just plain body. We have a soul. We have a spirit. So the three aspects are there in us. So importante yan. Hindi tayo physical. Kaya nga yung paniniwalang sapagkat kami ay tao lamang. Yung kantang tao, sapagkat kami tao lamang, ay maling-mali. Sapagkat hindi tayo tao lamang. Tayo ay spiritual na, pagka-spiritual din tayo. Bukod sa ating pagkatao. O ang pagkatao natin ay binubuo ng spiritual at ng physical. At ng, spiritual at kan. Alright, anyway, so, marami na shock sa akin pag ako ay nagbibigay ng ganitong talk. But again, as I've said, this is something that you really have to hear now. Matagal na tinuro sa atin yung mga kano. Sa akin nga, okay. Alright, if you believe those things that were taught to us by religion, alright. Ang tanong nga dyan is, all those things that were taught to us by what they taught, all religions, for that matter, lahatin mo na sila, brought us to this point, where we are now. Yan ang tanong. Ang tanong ngayon is, bakit tayo nandito ngayon? Kung makakabuti sana yung mga tinuro sa atin. Bakit tayo nagwawala ngayon? Hindi na natin alam. Marami namamatay, dami nagkakasakit. If this is what the religions taught us, why are we now experiencing this? Maybe we have to take a look again as to what they taught us. And this is where, dito ko pinag-aralan ito. And I had been talking this way since the year, mga 1998 pa yata, or 1996, I started already shifting towards this. And somehow, ito na yung sabi ko, kailangan malaman na ng karamihan. Alright, so again, man is basically unworthy is a belief that we have to let go. Okay, number 10. Ano itong one? Sex is dirty. Yan ang paniniwala ng karamihan. Lalo na pag bata-bata pa tayo. Ay, wag mong gagawin yan. Masama yan. Or, ay, naku, sex yan. Naku, madumi yan. Sex is dirty. That is a belief that was taught to us while we were growing up. Do you know exactly what will happen to you if you believe that up to the time that you are going to get married already? Meron ako makakakilala ng mga babae, kinasal, honeymoon night, nagtago, nagsarado sa bathroom. Nandun sila sa hotel on their honeymoon night. Ayaw lumabas ng banyo. Nag-lock sa banyo. Why? Natatakot sa mangyayari sa oras na yun, na dalawa na lang sila. Bakit? Dahil ilang taon niyang dala-dala sa kanyang kaisipan, sa kanyang kamalayan, na sex is dirty, na sex is bad,
sex is evil. So, akala ba ninyo madaling tanggalin yan sa kaisipan nyo pag ikaw na brainwash ng ganyan? Kaya marami talagang awawa eh. They never enjoyed that particular aspect of their life because they always feel guilty. Because they feel it's dirty, it's evil, it's bad. When in fact, it's not. Sino nagturo niyan? Maraming kwan. Of course, may, dyan, ang tawag dito, dapat meron tayong mga, tawag dito? Parameters din. Pero as I've said, sex is not dirty. Sex is the most wonderful gift that was given us. Otherwise, nawala na ang tao sa mundong ito kung sex is dirty or sex is bad. Nobody would already have sex, for that matter. And if nobody would have sex, sino pa magkakaroon ng anak? So, paano pa lalago ang populasyon natin? Anyway, I will stop here. Siguro, I will continue talking about this next, tomorrow. I'll be back again tomorrow. It's Tuesday. Kasi ang haba. And this is still one class. Continuation lang ito of yesterday, what we started yesterday. So tomorrow, we will still continue. Kasi sabi ko sa this is 30, I'm sorry, hindi pala to 30, 52 beliefs that we have to change. Hindi isa-isa ko ito dahil ito yung importante malagay natin sa kamalayan natin na kailangan natin mawala eh. Kasi kung hindi nyo alam kung anong babaguhin sa sarili nyo. So, iniisa-isa ko ito. So, I have 53 beliefs here listed that we have to change. And so, bukas pala, tutuloy natin ito. So with that, I'd like to say thank you to all those who have been watching. Kanina pa, Budi Jam, Estrada, hello. So, wala nang bago. Romel Reyes, yes. Jingoy, Malay, my brother. Alright, so, maraming salamat sa inyo, sa panunod nyo, sa inyong sharing din. Yung iba, hindi ko mababasa. Kasi mababasa ko lang to pag sinara ko na ito eh. Kasi yung iba, I don't know how I can read them. But anyway, so, tomorrow, we will continue this, same time, 5 o'clock p.m. So, thank you very much. Sabi ni Alexa Winter. You're welcome. So with that, so sabi rin ni M. Santeno, thank you, Sir Tato. Abangers here. Ano yan, abangers, alabangers, o mga mag-aabang bukas. Alright. So with that, I'd like to say maraming salamat sa inyo. Magandang kamalayan uli sa inyong lahat.